Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang hapon po sa bawat isa. 5:45 p.m. November 16, 2020. Tayo po ay kasalukuyang live sa YouTube. Ayan. At sa ating pong monitor ay andito po si Brad Wilfred Bedes. Magandang hapon po bro at sa lahat ng kapatid kay Abay Hawa. Purihin ang nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat ang ating Abay Hawa. Brad Edmundo Umali, magandang gabi po sa lahat. Purihin si Abay Hawa. Brad Christopher Perez, love you po. Bro Eman, salamat po muli sa KKK. Suma sa atin ang pag-iibigan na mula kay Abay Hawa at ang mga sumusubaybay. Sa mga sumusubaybay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Alex Algado, pagpalang hapon sa mga kapatid kay Abay Hawa. Ayan. Si Brad Alberto Palado, mukhang nagtatype medyo naputol. Balikan natin si Brad Alberto Palado. Sa atin pong GC ay nandun po si Sister Lauren Paulan Fernandez, si Sister Lulit Corsiga. Ayan. Sabi niya, magandang hapon sa lahat ng aking mga kapatid sa kapulungan. Ang pag-ibig, kapayapaan ay sumating lahat. I love you all. Purihin at pasalamatan si Abay Hawa magpakailanman. Alex Algado, magandang hapon sa mga kapatid kay Abay Hawa. Ricardo Quaresma, Lori Calderon, magandang hapon po mga kapatid kay Abay Hawa. Perez Christopher, magandang gabi at umaga po sa lahat. Sa ating lahat, mga minamahal na kapatiran, suma sa atin ang pag-iibigan at kapayapaan na mula sa banal na Abay Hawa. Love you all. Brad Emil Lumali, magandang hapon sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Purihin ang ating mahal na Abay Hawa. Valentino Aquino, good day to all brethren of Assembly of Yahweh. Si Brad Wilfredo Bedes, si Sister Jinkindo Berte Lopez, isang pagpalang hapon po sa lahat ng kapatiran. Purihin si Abay Hawa, Elohim. Ayan. Brad Melchor Pasis, magandang hapon po Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid kay Abay Hawa. Purihin ang banal na pangalan ni Abay Hawa. Ayan. Ito po yung ating mga kapatid sa GC. At hindi na naituloy ni Brad Alberto Palado yung kanyang text. Reveresa Shirley, magandang hapon po Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid kay Abay Hawa. Maaaring inuulit na ni Brad Alberto Palado yung kanyang text. Ano po? So tayo po ay November 16. Ang bilis ng araw. 10 na yung ating viewers, 3 po yung ating thumbs up. At ang ating pong paksa sa hapong ito ay yung pong nakalagay sa Isaiah 49, The World of the Dead. Baka hanapan tayo ng talata na mundo ng mga patay. Ayan. Ayan ho. Para makita nila. Kasi yun hong ibang nangangaral ay nangangaral per se. Ang ibig sabihin, kumbaga napakinggan lamang and then ibabato, ipangangaral, tapos pagka tinanong mo na hinggil dun sa kanyang ipinangaral, hindi na niya masabi kung ano yung talata nung kanyang ipinangangaral. Yan po ang kahirapan doon sa mga mangangaral na nangangaral. So, yung pong World of the Dead, yan po ay yung tinatawag na hell. Sheol. Ayan. Dito makikita natin na ito po palang mundong ito ay
mistulang isang libingan ng mga patay. Ito kinalalagyan natin ngayon. Kasi akala lang natin yung salitang Sheol, Hades, Hell, ay yung magdidig ka ng lupa, maghuhukay. 6 feet below the ground. Yung libingan o hell. Kasi yung hell na sinasabi nilang impyerno, na nilagyan nila ng apoy, sa kasulatan iba eh. Milano Mali Jr., kalwalatian at papuri para sa nag-iisang Diyos, banal at pinakamakapangyarihan sa lahat ng ang ating mahal na Behawa. Mapagpalang hapon po sa mga kapatid, sa kapulungan at sa mga sumusubaybay daily. Lolita Corsiga, magandang gabi po, Brad Emmanuel, at sa mga kapatid sa kapulungan, maging sa mga nanonood. Purihin at pasalamatan si Behawa, ang nag-iisang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Ricardo Quaresma, magandang hapon po, Brad, at sa mga kapatid sa kapulungan ni Behawa, purihin ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat na si Behawa. Doon sa ating naging paksa kahapon, although, kumbaga, kumuwit lang tayo ng bahagyang-bahagya. Ngayon, bibigyan natin ng pansin yung ating pong nabanggit na kung tawagin po ay World of the Dead. Itong ating kinalalagyan ay mistulang isang libingan. Mundo ng mga patay. Sister Lori Calderon, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Purihin at pasalamatan ng banal at dakilang pangalan at walang iba kundi si Behawa. Muli, magandang gabi po sa iyo, Brad Eman. Magandang gabi po sa lahat. Sa lahat ng ating mga kapatid na nasa kasama natin sa ating live. Brad Ramon Recto, magandang gabi po, Bro Eman. Pagpalain at purihin po si Behawa, Elohim, nag-iisang makapangyarihan sa lahat at Diyos ng pag-ibig. Napakasarap namang banggitin ang pangalan ni Behawa sapagkat sa palibasa nga ho, yun kasi mga patay, hindi naman talaga pumupuri ho yan. Hindi nga nila kilala kung sino yung Diyos eh. Hindi nga nila kilala kung sino yung dinadasalan nila, tinatawagan nila. Hindi man nila kilala eh. Sa mga reliyon, yung mga malalaking reliyon, pagka nagsasabi sila, Ama, Diyos, hindi naman nila kilala kung sino talaga yung Diyos na tinatawagan nila. Kaya nga, makikita mo na lahat kapaimbabawan. At makikita natin yung ating sarili nung nakaraan sa hapon po ito. At doon talagang dadakilain na naman natin si Behawa sa ipinagkaloob niya kaligtasan sa bawat isa sa atin. Napakabuti po ni Behawa. Sino pa ba ang nasa GC? Tingnan natin ha, meron pa. Sabi ni Brad Valentino Aquino, bro, bakit hindi ko makakonect sa live? Ano kayang problema? Ni Brad Valentino. Sister Gina Makoko, mga kapatid, kay Behawa, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Purihin at pasalamatan ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi si Behawa. Lolita Corsiga, kaya nga po, ang ganda na naman po ng paksa natin, bro. Opo. Bibian Mana, good AM, PM po, Brad, at sa mga kapatid kay Behawa. Baka mayroong nagkakaroon ng problema yung ating si Brad Alberto Palado ay hindi nakapasok. Sino pa ang hindi nakapasok? Si Brad Valentino Aquino. Ano kaya ang dahilan? Brad Rodelio Nava. Yan. Andun po sila sa GC.
Brad Alberto Palado, paki-text nga po bakit hindi kayo nakapasok sa ating live. Ayan. So, 5:55 PM na po ang ating oras. Time check. 16 ang atin pong unknown viewers. Siyam ang atin pong thumbs up. So, doon sa mga Rosely Bandoho, magandang oras diyan sa Pinas at ganun din dito sa Middle East. Purihin at sambahin si Abay Yahweh. Kadakilaan niyang pag-ibig sa atin, naway mabusog tayo uli sa araw na ito. We love you all, mga kapatid. Magandang gabi na po. Madilim na. Ayan. Doon sa ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo, magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro mga tanghali o umaga pa dyan sa inyo. Ayan. 60 na po yung ating unknown viewers. Siyam yung ating thumbs up. 5:56. Time check. Tingin pa tayo doon sa ating ayan, sabi ni Brad Valentino Aquino, hindi ako maka-greet sa live. So may problema. Oh. Aha, ayun. So ayun, pumasok na si Brad Alberto Palado. Purihin, pasalamatan at mahalin po natin na nag-iisang tunay na Elohim na makapangyarihan sa lahat, na walang iba kundi si Abay Yahweh. Magandang araw po sa lahat ng nasa kapulungan. Kung baka nagkaroon ng problema si Brad Alberto Palado, okay naman pala. So, kasi meron nung hindi nakapasok doon sa ating live, katulad ni Brad Vincent. Vincent Valentino. Si Brad Valentino Aquino ay hindi makapasok sa live. Kaya nagtatanong po ako baka ayan. Sabi ni Brad Rodelio Nava, isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga kapatid, kay Abay Yahweh at kay Brad Eman, love you all. Ayan. Shirley Abera, magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid, kay Abay Yahweh. Milano Mali, may mga kapatid po tayo na dati ay nakasama natin dito sa live chat at naway di na wala pala silang pambili ng load. Brad Ezekiel Umali, magandang gabi po sa lahat. Ayan. Ayan po ninyo pagkakalooban po kayo ni Abay Yahweh. 5:58 na po ang ating oras. 14 ang ating unknown viewers. 10 ang ating thumbs up. Ayan. So, ano ba ang kalagayan ng mga tao? Maging sa panahon ng unang siglo na nung magkatawan tao si Abay Yahweh. At bakit ba siya nagkatawan tao? Ano ba ang dahilan? May dahilan. Rodelio Nava, magandang hapon po mga kapatid, kay Abay Yahweh at kay Brad Eman at sa nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na si Abay Yahweh. Love you all mga kapatid. Ayan. 5:59 na po. So, punta na po tayo sa ating paksa. Kahapon po ay medyo pinahapyawan ko po itong ating kinalalagyan na alam niyo po ba ito ay isang mistulang napakalaking libingan. Oo. Kasi lahat halos ng tao po dito ay ang naninirahan ay puro mga patay. Maaring hindi ka panipaniwala sa marami yung napapakinggan nila sa channel na ito. Pero sa kasulatan po maliwanag. At bakit hindi naiintindihan ng marami yung sinasabi ng kasulatan na ipinahatid ng channel na ito? Ano po ba ang dahilan? Simple lamang po. Sila po ay mga patay sa pananampalataya. At alam naman po natin, literally,
kapag ang isang namatay, wala na po yung alam. Ano po? Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Kaya ganun din po, kung spiritually dead ka, o yung ating ipinahayag na galing dun sa kasulatan, naturalmente na hindi nila maintindihan, maunawaan yung mga yan. Sapagkat walang espiritu magpapaunawa sa kanila. Ano? Wala yung espiritu eh. Yun lamang espiritu ang magpapaunawa doon sa mga tao. Kinakailangan kang buhayin sapagkat kung hindi ka bubuhayin, ay hindi mo malalaman, maiintindihan yung sinasabi ng kasulatan sapagkat yan ay talagang spiritual. Ano? Ayan, kasama na rin po natin si Brad John Bibiquito. Magandang gabi po sa lahat ng kapatiran. Kaya ba Yahweh, purihin, pasalamatan natin at pinagbuklod tayong muli ngayon sa gabi nito. Salamat, Brad John Bibiquito. Joel Suela, salamat po kay Yahweh. Good evening, Bro Eman, at sa lahat. So ituloy ko lang ho. Bakit? Bakit ba isang mistulang napakalaking libingan nitong mundong ito? Simple lang ho. Marami ho dito patay. Gaya nga po yung ating binasa kanina diyan sa CEB ng 49 ng Isaias. The word of the dead eagerly waits for you with great excitement, and the spirit of ancient rulers hear about your coming. Ayon. Ang tawag mo dyan ay the world of the dead o mundo ng mga patay. Alin? Yun hong libingan, Sheol, Hades, Hell. Kaya ho itong mundong ito ay isang napakalaking libingan. Kasi nga, ang iniisip lang natin, once na libingan, di ho yung 6 feet below the ground. Uhukay ka ng 6 na pie, na paglilibingan ng tao. Ilagay po ninyo sa isipan ninyo na itong mundong ito ay isang napakalaking libingan. Milano Mali, 1 Timoteo 5:6, datapwat ang mga kabuyo sa mga kalaywan, bagamat buhay ay patay. Marami ho dito ang buhay pero patay, spiritually dead. At ganyan po yung ating kinalagyan ng una. Biyati na lang na tayo pala ay patay na sa harapan niya. Kumakain tayo, naghahanap buhay, tuloy ang buhay. Akala natin buhay tayo. Pero sa kanya, patay tayo. We are spiritually dead. Saan ba natin makikita yan, mga kapatid? Ina po natin doon sa Efeso 2:1-2. Marahil yung iba ho, palibasa nga ho ay, kumbaga, alam nyo kasi yung nasa reliyon talagang, hindi naman nila alam na sila'y patay. Ang akala nila, yung sa reliyon, may tinatawagan Diyos, nananalangin, nagpapasalamat. Pero tama ho ba yun? Lolita Corsiga, tama po, Bro Emiliano. Arnold Makoko, magandang gabi mga kapatiran, kabayahawa at sa iyo din, Brad. Magandang gabi, Brad. Ang sabi ho, sa sulat ni Pablo sa taga-Efeso, sa 2:1, at kayo'y binuhay niya. Iyong sinulatan ni Pablo na mga kapatid sa Efeso, ang sabi niya, at kayo'y binuhay niya. Nang kayo'y mga patay.
Binuhay niya na kayo mga patay. Ang kinalalagyan ng lahat ng tao, patay. Bakit sila ay patay? Sa paningin ni Abay Hawa, lahat ng tao patay. Lahat nagkasala. O di lahat patay. Dahil sa inyong mga pagsalangsang, ang dahilan, kaya lahat ng tao ay patay dahil sa pagsalangsang. At saka saan? At mga kasalanan. Ayan. O kasama rin po natin si Brad Melchor Pasis. Magandang gabi po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid kay Abay Hawa. Purihin ang banal na pangalan ni Abay Hawa. Sister Cristina Juarez, good PM po sa lahat. So dito ipinakikita doon sa sulat ni Pablo doon sa mga taga-Epeso na ang kinalalagyan nila dati ay patay. Ganon din tayo. Lato tayo, nagsimula tayo bilang isang patay. Kaya sabi niya, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay. Dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So doon pa lamang makikita natin na talagang ang tao ay patay. Kaya nga sabi nga natin, ito palang mundong ito ay mistulang isang napakalaking libingan. Bakit? Sapagkat halos lahat ng tao ay patay. The land of the dead na tinatawag or mundo ng mga patay. Di ba? Ayan. Kaya no, magkasala nga ang tao dun sa Genesis. So, yun daw hong parehong pisikal at spiritual na kamatayan. 5:12 ng Roma, sa makatitulad ng kasalanan na dumating sa sanglibutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan at gayon ang kamatayan ay kumalat sa lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, ibig sabihin, lahat ng tao patay. Napakaliwanag ko yan. Kung lahat ng tao nagkasala, lahat patay. Sa harapan niya. Hindi naintindihan ng marami noong unang siglo na bakit merong Yahweh. Ano ang dahilan? Hindi nila naintindihan yun. Wala silang alam. Hindi nga nila kilala eh. Diba? Hanggang ngayon naman, hindi na makilala nila yung napako. Hindi nila kilala. Hanggang ngayon na. Binanggit pa nila pangalang Jesus. Di talagang hindi kilala. Kasi kung kilala nila, di hindi nila papangalan ng Jesus yan. Hindi ba? Kaya nila napangalan ng Jesus dahil hindi nga nila kilala. Ganun lang kasimple yun. Kasi kung yan ay kilala nila, hindi yan ang pangalan yan. Yan. Ulitin ko yung 5:12 ng Roma, sa makatwid tulad ng kasalanan na dumating sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa gayon ng kamatayan ay kumalat sa lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ano ba yung kabayaran ng kasalanan? Hindi ba
kamatayan. Eh lahat ng tao nagkasala. Lolita Corsica, tama po bro. Fortunato Juarez, magandang gabi kay Abay Hawa at sa kapatiran kay Abay Hawa at sa iyo, Brad. Ayan. Magandang gabi ho. Hindi alam ng marami. Ngayon, sa panahon natin ngayon, tingnan nyo tuloy-tuloy lang buhay. Tuloy-tuloy lang buhay. May hanap buhay ka, kumakain ka, akala mo buhay ka. Sa paningin mo, buhay ka. Pero sa paningin ni Abay Hawa, buhay ka ba? Malamang patay. Kasi hanggat hindi ka binubuhay, mananatili kang patay. Simple lang ho. Wala hong tao na may kakayanan na buhayin yung kanyang sarili. Sige nga. Di ba pagka ang tao namatay? Kasi kung ang tao may kakayahang bumuhay dun sa kanyang sarili, madali lang. Maaring patay ako ngayon, ilang oras, 2 oras, pero dahil may kakayanan akong buhayin yung sarili ko, mabubuhay ko. Pero wala ho eh. Walang kakayahan yung patay na buhayin yung kanyang sarili. Sino ang may kakayahan na bumuhay ng patay? Kung hindi tayo. Bakit ba natin nasabi na mistulang isang napakalaking libingan itong mundong ito? Sapagkat lahat nga ay patay. Kung ilalagay mo literally, ay lahat nakalibing sa isang napakalaking libingan. Although na ikaw ay buhay, pero patay. Yun nga, yung isang talatang nabanggit ni bro. Marami ho yan. Isa lamang ho yan. Yung ating inihatag na talata kahapon, dun sa 8:22 ng Mateo, di ba? Kasama na rin natin si Sister Chris Janker. Isang mapagpalang araw at panibagong araw po sa lahat ng ating mga kapatid dito sa Assembly of Yahweh. At ganoon din sa iyo, Brad Eman. At lahat po ng manonood sa channel na ito, purihin si Abay Hawa. Brad Ramon Recto, Brad Eman, bakit po nagpuputol-putol ang server nyo? Yan. Baka ho dyan, Brad Ramon Recto. Kasi pagka dito ho galing yung pagpuputol-putol, meron ho akong makikita dito eh. Kaso wala ho eh. Ibig sabihin, doon ho sa inyong server ang may problema, hindi ho sa akin. Ayan. Okay lang naman yan at naipapahatid nyo yung inyong concern. Pero sabi nga natin, kasi dito, makikita ko agad sa monitor ko kung putol-putol ho dito. Kaso hindi ho. Dire-diretso ho ako eh. Dire-diretso. Ayan. Emiliano Mali, napakaganda po ng signal dito sa Laguna. Ayan. Jinky Berte, magandang hapon po sa lahat ng kapatiran at sa iyo, Brad Eman. Si Brad ito. So, tuloy natin mistulang isang napakalaking libingan ang mundong ito. Siyempre, hindi naman papayag yung marami dyan. Tama naman eh. Talaga naman hindi papayag sila. Bakit? Patay nga eh. Di ba? Kung alam mo bang patay ka, kaya nga hindi mo nga alam eh. Dahil patay ka nga eh. Kaya kita ninyo yung mga tao, yung malalaking relay, mga nagsipag-aral pa ng teolohiya, spiritually dead, hindi nila naiintindihan yung sinasabi ng kasulatan. Wala silang naiintindihan pagdating doon sa kasulatan. Di ba? Tuloy lang sila doon sa kanilang makalamang ginagawa. Di ba? Kahit na sila ay nangangalo niya, kahit na sila ay nagnanakaw, nanloloko ng kanilang kapwa, spiritually dead. Wala silang malay doon sa batas ni Abay Hawa. Hindi ba? Dito po, sabi ni Sister Christina War, dito po din po sa Makati, signal, kuryente Abay Hawa. Salamat po.
So, kay Brad Daramon Recto yung problema. Eh di ho ba, noong panahon na yon, nung hindi pa nagkakasala, hindi nga nila alam na sila ay hubad. Hindi sila nagkakahiyaan. Hindi ba? Hindi pa, wala pang pagkakasala nung sandaling yon. Pero noong yung ipinagbawal niya ay hindi nila nasunod, o antimano ho yun. Hindi ba? Kaya doon pa lamang makikita ninyo na maging sa panahon natin, talagang pagdating doon sa salitang kasalanan, talagang ng tao patay. Ano? Yan. Napakarami ho. Reliyon. Ha? O, tingnan ninyo, doon sa 2.5. Di ba? 2.1, 2 yung binasa natin, sa 5. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, ayun, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. So may dahilan, kaya siya nakitulad sa tao. Ano ang dahilan? Para maligtas ang tao sa kasalanan. Sapagkat habang ang tao ay nagkakasala, gumagawa ng kasalanan, siya ay patay sa paningin ni Abay Yawa. Ano? Francisco Lopez, magandang gabi po sa inyong lahat. Sebastian Juarez, magandang hapon po, Brad, at sa mga kapatiran. Pasalamatan at purihin po natin ang banal, dakila at makapangyarihang Abay Yawa. Maraming salamat po sa kanya. Ilan ang mali, kaya kahit ano ang paliwanag na gawin sa mga taong di kabilang sa kapulungan, di nakakaunawa dahil patay pala, spiritually, unless nakahabagan sila ni Abay Yawa, gaya na nangyayari sa assembly. Yan po ang isang malaking katotohanan. Tingnan ninyo, binabasa mo na sa kanila yung kasulatan, bakit hindi nila maunawaan? Bakit? Wala ho yung espiritu na nagbibigay ng buhay. They are spiritually dead. Kaya paano mangyayari na ikaw magpapaliwanag sa kasulatan samantalang sila nilalabanan mismo nila yung kasulatan? Di ba? Ano ba sabi nila ng mga doktrina nila? Di ba naniniwala sila may second coming? Ipinahanap ko sa kasulatan. Saan mo mababasa na merong second coming? Meron daw. Saan? Hindi mailabas. Bakit? Hearsay. Naniwala doon sa pastor na patay. Naniwala doon sa mga ministro na spiritually dead. Naniwala doon sa mga pare na spiritually dead. Nasa laman sila lahat. Kaya pag sinasabi mo na, itinatanong mo na sa kanila, saan mo mababasa sa kasulatan? Sapagkat ito ang magpapatunay, ito yung katotohanan. Sasabihin nila, naandyan, saan? Saan dyan? Basahin mo. Rapture. Di ba? May mababasa ka ba? Wala. Balakinaw, good day to all brethren, assembly of Yahweh, and also to you, bro, Emmanuel. Salamat kay Yahweh at itinuro sa akin ang hiwaga. Ayan. Edmundo Mali, buti nga daw sa Katoliko walang pinagbabawal. Kaya malaya daw sila. Kahit anong gawin, ito yung mahilig sa kalayuan, ito ang mga patay. Natural. Paano may pagbabawal dyan? Wala nga Diyos dyan.
Ah, sa Katolisismo, wala talagang Diyos sapagkat meron silang dinidiyos na iba. Yung mga Diyos-Diyosan. Nakita niyo ba? Sila ay, sabi nga ay nagising. Ano ang katuwiran ng mga yan? Dito na ako nagising, dito na ako mamamatay. Tama eh. Tama yung sinasabi nila. Dito na ako mamatay. Hindi na sila bubuhayin. Kasi kung ano yung sinabi mo, susundin lamang yun, Abay Hawa. Dito ako nagising, dito ako mamatay. Oh, sinabi mo. Ipagkakaloob sa'yo. Coming. Totoo yun, mga kapatid. Pagka ganun ang naging katuwiran ng isa, tama yung sinabi mo. Hindi ka na muling bubuhayin. Kamatayan yung sinabi mo eh. Dito na ako mamamatay. Pwede ibig sabihin, wala ka ng pag-asa mabuhay. Di ba? Kaya yung iba nagtataka eh, bakit? Bakit? Iba yung pangalan ng Diyos nyo. Bakit hindi nila maintindihan na ang pangalan ng Diyos ng kasulatan ay si Abay Hawa? Bakit? Spiritually dead. Meron silang kinikilalang ibang Diyos maliban kay Abay Hawa. Di ba? Yun ang dahilan bakit siya nakitulad sa tao. Pero hindi nga naintindihan ng mga Hudyo noong unang siglo, maging yung mga Hintil, maging yung mga reliyon, at pati yung gobyerno ng Roma. Pinagtulong-tulungan siyang patayin. Na sinasabi niya yung katotohanan, hindi siya pinaniwalaan. Bakit? Spiritually dead. Di ba sinasabi nga niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bakit? Spiritually dead. Wala silang alam. Lita Corsica, nag-iiba po tuloy bro ang pakiramdam ko sa paligid ko at sa buong mundo dahil po sa paksa natin. Lalong lumilinaw ang aking kaisipan. At dito makikita na natin na ito palang ating mga kapitbahay, mga nakakatabi, mga patay. Sige ho. Ayan. Para makita natin malinaw. Tayo ganyan din nung una eh. Sabi niya, at kayo'y binuhay niya. Dati tayong patay. Kumbaga, kasama tayo nila na dating patay. Pero ang pagkakaiba ngayon, tayo'y binuhay. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. So yun ang pinakamalaking pagkakaiba, mga kapatid. Pagkatapos, ngayon, naintindihan mo halimbawa ngayong araw na ito na ikaw pala ay dating patay na binuhay. Ngayon, nalaman mo na ngayon na itong mga nasa paligid mo ngayon, hindi kilala si Abay Hawa, ibang Diyos ang kinikilala. Patayan, mga kapatid, patayan. Yung kapitbahay mo, buhay yan, pero patay. Lumalakad yan, pero patay. Pakatandaan po ninyo ito, ha? Pakatandaan po ninyo ito. Ito, malinaw na sinasabi ni Abay Hawa yung dapat nating gawin bilang isang buhay sa gitna ng mga patay. O di ba, meron talata rin yung sa Efeso yun. 5:14. Tingnan natin ha. Sabi niya, kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog. Patay. At magbangon ka sa gitna ng mga patay, natutulog, at liliwanagin ka ni Kristo. 5:14 po yan ng Efeso ha. Gumising kang natutulog at magbangon sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Hanggat wala yung buhay, mananatili kang patay, mga kapatid.
Teka. Rosely Bando, tama lang po Brad, sabi nila dito na ako, nakilala dito na rin ako mamamatay. Kasi doon sa Deuteronomio na kung anong sasabihin, yun ang mangyayari. Sancho Juarez, magandang hapon po, Yahawa, at sa iyo Brad, sa mga manonood. Rosely Bando, ayan, na mangulikta na naman ng offering dahil sa mga bagyo. Biro mo, nasa gitna tayo ng mga patay. O ngayon, mga kapatid, binibigyan tayo ng karunungan, kaalaman ni Abay Yahawa. Lahat ng hindi kumikilala kay Abay Yahawa ay patay. So anumang transaksyon ang gagawin ninyo sa mga patay, tanda po ninyo talo ka. Sapagkat ang kausap mo patay. Spiritually dead. Alam naman natin, ano ba ang patay? Walang gawa, walang kata, ni kalaman. Yun yung patay. Yan natin Ito po yung nakalagay doon sa 9 Gs ng Ecclesiastes. Ang sabi niya, ano bang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan sapagkat walang gawa, ni kataman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaroroonan. Yun po ang definition ng isang patay. Walang gawa, walang katha, walang kaalaman, walang karunungan. Wala, lahat. Brad Randiliano, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid kay Abay Yahawa. Sa iyo po, Brad Eman, salamat kay Abay Yahawa. Abay Yahawa, nakahabol ako. Francis Jade Lopez, hello po. Magandang hapon po mga kapatid kay Abay Yahawa. Magandang gabi po sa mga kapatid na nakahabol sa ating live. So, walang gawa, walang kaalaman, walang karunungan. So, ano? Patay. Lahat patay. Lahat ng nagkasala, patay. Relihiyon, patay. Tingnan niya, ginagawa nila yung laban-labag kay Abay Yahawa. Wala namang utos si Abay Yahawa, magtayo kayo ng templo. Pero anong ginawa ng mga patay? Palibasay patay, walang alam, walang naiintindihan, walang nalalaman. Yung gawa nila, yung katha nila, tuloy-tuloy lang. Hindi ba? Walang tigil. Hindi ba nila naisip na isang araw mamamatay sila physically? Sino ang mag-aano nitong kanilang pinagkaabalahan? Sino ang makikinabang nitong pinagkaabalahan nila? Sila ba? Yung bang mga anak nila na pagdating ng araw? Yung mga napangasawa ng anak nila? Siyempre, mag-aanak at mag-aanak yan. Darating yung panahon, hindi na pala yung anak niya ang may-ari ng kanyang pinagpaguran. Di ba? Simple lang O halimbawa, isa kang founder ng reliyon, may mga anak ka. Tingnan nyo kung babae yung naging anak mo, di ba? O antimano yun sa lalaki. Kung lalaki naman, ang naging anak mo, yung babae. O buhay ka pa, pinamanahan mo, lahat halimbawa. Di ba? Yung mga anak mong lalaki, pinamanahan mo. Yung anak mong babae, pinamanahan. O darating yung panahon, 3 salin, 4 na salin. Yung pinagpaguran mo, yung pinagnakawan mo, iba na nakinabang. Simple lang. Bakit? Patay. Hindi nila maunawaan. 6:44 ng 1. Malibang mangyari ito sa isang tao, mananatili siyang patay. Kaya nga yung sinasabi natin, yung ikaw ay walk-in, tinan niyo dito iba. Sa relihiyon, walk-in ka, magpipresenta ka,
na ako ay aanid, sasani o makikisama sa inyong relihiyon. Dito iba. Tingnan ninyo. 6:44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin. Ibig sabihin, kahit nagboboluntaryo ka, hindi pwede. Kasi ang sabi niya, walang taong makalalapit sa akin. Wilfredo Balatiba, at magandang gabi po sa lahat ng kapatiran sa Assembly ni Bayaw. Walang makalalapit sa akin. Nagboboluntaryo ka, sarili yung ganun eh. Para makasama ka doon sa kanilang iglesia, simbahan, church, voluntaryo ka. Yung iba, nag-aanyaya pa, mga kapatid, baka gusto niyo magkaroon ng kaligtasan. Ito, bukas ang aming simbahan. So, inaalok nila na yung kanilang iglesia bukas para doon ang wika sa mga makasalanan. So, may mga walk-in dyan. Yung mga walk-in, pasok kayo lahat. Sa kapulungan, iba. Maliban, yan walang taong makalalapit sa akin maliban ng amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin. Yung ama nilang hindi kilala, yung Diyos nila na sinasabi nila. Sabi niya, maliban yung ama ang magdala sa akin. Paano kang dadalhin ng ama, hindi mo kilala siya? Akin siyang ibabangon sa huling araw. Sino yung ama na magdadala sa anak? Kilala ba nila? Hindi. Paano ngayon yan? Kasi nakita natin sa buong kasulatan, lahat ng mga apostol, propeta, guro, lahat tinawag sila eh. Lahat. Sina Pedro, sina Juan. Gagawin ko ang wika kayo, mamalakay, hali kayo. Tinawag eh. Hindi sila nagbuluntad ng sarili nila. Hindi. Talagang tinawag. Kaya nga kung ikaw ay nasa kapulungan sa panahon na ito, ngayon, tinawag ka. Niyabayaba. Hindi mangyayaring narito ka, yung sasabihin mong voluntaryo, hindi. Kaya ka narito, tinawag ka. Hindi aksidente. Yung pagkakakita mo sa YouTube, nitong maliit na channel na ito, may pagtawag na nangyari. Hindi ba? Tuloy natin. Nasusulat sa mga propeta. Ano daw? Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Sino magtuturo? Si Abayawa. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Nakuha po ba ninyo yan? Tuloy pa natin. Hindi sa ang sino may nakakita sa Ama, kundi iyaong nanggaling sa Diyos, siya ang nakakita sa Ama. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Pero initsapwero nila si Yahweh siya. Akala nila, pangkaraniwang tao, ano sabi ng Iglesia ni Cristo? Siya lamang ang tao na hindi nagkasala. Ipinahanap ko ngayon doon sa ministro. Ministro! kasi sabi niya siya lang daw ang tao na hindi nagkasala. Ipinahanap ko ngayon. Naku, ibinigay wala naman nakalagay na siya lamang ang tao na hindi nagkasala. Ay di, doon makikita niyo na kaagad na ito, ang ibinigay niyang talata, ayan, unang Pedro 2:22. Pansinin niyo kasi ang sabi niya,
si Kristo lamang daw ang hindi nagkasala o siya lamang ang tao na hindi nagkasala. Maging maingat kayo doon sa wordings, ha. Tingnan niyo, ha. Alam niyo po bang ilang siglo rin itong nakakaraan ito? Buhay pa yung tatay ko nito eh. Kung hindi ako nagkakamali ay hindi ako nagkakamali ha, mga 1989. Yata, nung ako ay nakasalubong ko itong ministro na ito. Meron silang pag-aaral eh, na dumalo kami ho. Hindi ko lang matandaan kung sino yung kasama ko nung panahon na yun. Ayan. Ito ang binigay na talata. Pero nyo, pumasok ako doon sa baluarte nila. Bahay ng kapatiran nila. Ang tapang yan. Bahay ng isang miyembro ng Iglesia ni Cristo, may pagpupulong. Ayan. Ano yan? Milano Mali, sabi ng member ni Bateli, pag natalo mo sa debate si Ingkong, aanib ako sa iyo. Akala mo ba ay may kakayahan sila para lumapit kay Yahweh? Aral ni Ingkong ang daladala nila. Sa malaking kalokohan yan. Paano? Ayan. Yan, sa Villa Carolina yan, bro, nangyari. O, yan, kasama ko si Brad Milano Mali. Yan. Gabi ho yan. Denmark Nanso, good day po, Brad. Tanong ko lang po, may nakasulat daw po sa Bible na ang utos daw ay magpapagawa ng rebulto si Kristo. Mababasa po ba sa Biblia? Wala ko yan. Wala ko yan. Aba, bakit dinilit yung kay bro? Denmark Nanso, good PM po Brad, tanong lang po, may nakasulat daw po sa Bible na nag-utos daw magpagawa ng rebulto si Kristo. Wala ko yan. Ano yung iniutos niyang magpagawa ng rebulto? Wala ko yan. Bawal nga ho eh. Edmundo Umali, message deleted by the Google moderator team. Umira. Ba't nakapasok yung tayo magkakasama. Ayan. Kami pala ni bro Edmond Dumali at saka si Brad Milan. Yun nga, pinasok namin yan. Villa Carolina ho yan, sa may Muntinlupa ho yan. So, may pagpupulong ho doon, may pag-aaral eh. Ministro talaga. Ministro talaga yun. O ang edad ko lang yata ako nun. Kung yun 90, ay di mga 30. Or kung 20, kung ano naman, ayan, kay Guido, tama yan. Mga 29 anyos lang ako ng mga panahon na yun. Pero, humarap na ako doon sa ministro, ha? Ito yung binigay niyang talata, unang Pedro 2:22. Di ba sabi niya, si Kristo ang tanging tao na hindi nagkasala. Kasi sa paniniwala ng ANC, si Kristo tao. Sa kasulatan, hindi. Siya yung Diyos na nahayag sa laman. So, palibasa nga, spiritually dead sila. Ayan, yung Iglesia ni Cristo, spiritually dead yan. Wala akong espiritu yung mga yan. Totoo yan, wala espiritu yung mga yan. Meron silang breath of life, pero walang espiritu. Kaya nga spiritually dead. Ito binigay niya. Ang maliwanag ko yung sabi niya si Kristo lamang ang tanging tao na hindi nagkasala. Sabi ko, saan ninyo mababasa? Ito, unang Pedro 2:22. Di binasa niyan. Na siya, sino? Si Kristo. Hindi nagkasala. O kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Di sumagot ngayon ako. Wala naman yata ho dyan na siya lamang yung tao na hindi nagkasala. Wala naman nakalagay. Ang nakalagay dyan na siya hindi nagkasala. Walang nakalagay dyan na siya lamang ang tao na hindi nagkasala. Kasi lalabas kung si Kristo lamang ang tao na hindi nagkasala, sala ang kasulatan. Bakit? Lahat ng tao nagkasala.
Di ba? Walang tao na hindi nagkasala. Eh kung siya lamang ang hindi nagkasala, lalabas, hindi talaga siya tao. Aba, ay nahiblado sa akin yon, yung ministro na yon. Nagpakuha ng isang basong tubig. Noong mga panahon na yan, ha? Naku, wala pa sa kalingkingan itong ating pinag-aaralan na ito. Hindi pa ganito. Naku, di lalo na ho kung nandito tayo. Kaya sabi ko nga, napakabuti ni Abay Hawa. Bakit? Akalain po ba ninyong pagkalooban tayo ng kaunting kaalaman sa kasulatan? Hindi ba? O, kaya nga, kahit sino ang inyong kaharap, ministro, pastor, pare, huwag ko kayong mangimbulo. Yung kaharap nyo, tandaan niyo ha, mga patayan. Tapos ngayon, susukot-sukot tayo. Diyan sa mga patayan na yan, wag. Tayo lang ho yung may Diyos, may Espiritu. Lahat ng reliyon, patay ho yan sa paningin ni Abay Hawa. Tandaan po niya. Na kaya ka lamang magiging buhay kapag ikaw ay tinawag. Yun. Yung sasabihin mo, magpipresenta ka, mapapasama ka sa kapulungan. Hindi yung mangyayari. Sabi, Edmundo Umali, mitikuloso ka daw. Bakit hindi? Eko yung may sabi, di ba? Sabi ng ministro, na siya lamang ang tanging tao na hindi nagkasala. Pero kung bitawan mo yung salita niyo, siya lamang ang tanging. May nabasa ako, lahat ng tao nagkasala. Alin ang tama? Ikaw, na siya lamang ang tao na hindi nagkasala, o yung kasulatan na lahat ng tao nagkasala? Naturalmente, kasulatan. Noong pa man, yan ay yung aking pinagbabatayan, yung kasulatan. O lahat ng tao nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Nasa Roma 3 yan. Tapos babatuhin mo ko ng unang Pedro 2:22. Na ano, siya lamang ang tanging tao na hindi nagkasala. Saan? Saan mo nabasa? O noon pa lamang, naghahanap na ako. Di lalo na ngayon. Taong 1990, naghahanap na ako. Nung saan mo mababasa? Lalo na ngayon, 2020. Di lalo na ako maghahanap ngayon. Bakit? Nabigyan mo tayo ng kaunting kaalaman sa kasulatan. Hindi ba? Ayan. Ayan. Sabi ni Brad Milano Mali, now ko lang na-realize, mahirap palang makipag-usap sa patay. Dapat milya ang dala mong pasensya. Totoo yan. Kaya nakikita nyo ngayon sa mga sinasabing diskusyon o pagpapaliwanag. Tingnan ninyo, kahit na anong paliwanag nyo, hindi kayo magkaintindihan. Bakit? Kausap nyo patay. Walang alam, walang nalalaman, walang kaalaman, walang karunungan. Paano nakikipag-usap kayo? Patay ang mga yan. Spiritually dead yung mga yan. Meron lamang silang breath of life. Meron silang kaluluwa, meron silang katawan. Pero wala silang espiritu. Ayan. Sebastian Juarez, wala pong espiritu at unawa. Siyempre kasi pagka nasa iyo yung espiritu, naturalmente may kaalaman ka, may karunungan ka. Pag wala yung espiritu sa iyo, wala kang alam, wala kang nalalaman, spiritually dead ka. Nakuha niyo na po mga kapatid, na kahit na anong paliwanag ng kasulatan, hindi mo sila madadala. Bakit? Spiritually dead yung mga yun. Ano sabi niya? Walang taong makalalapit sa akin. Maliban ang Ama nagsugo sa akin, ang sa Kanya'y magdala sa akin. Pero mo yung Ama ang magdadala kay Kristo. Hindi mo kilala yung Ama. Paano kang madadala niya kay Kristo? Nagpakilala ba sa iyong Ama? Hindi. Paano ka madadala ngayon kay Kristo? Hindi ba?
O di ba, doon sa 8:22 sa Mateo, dapat sinabi sa kanya ni Yahweh, siya, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Punong-puno tayo ng patay, mga kapatid. Kung literally, nakakita ko tayo ng mga naghambalang na mga patay, bangkay, diyan sa mga nagdaang kalamidad, lindol, akala nyo, yan lang ang nakita nating patay. Hindi ho. Yung mga taong pamilya niyan, bagamat buhay, patay. Aho. Ayan. Nakita po ba ninyo? O ipinakita ni Abay Yahweh sa inyo? Yan, kaunting kaalaman. Sa kasulatan na naman yan, mga kapatid. Reverencia social. Sa reliyon, halo-halo na negosyo, politika at reliyon. Kaya, paano pa magkakaroon ng kaligtasan? Wala ho. Wala kaligtasan mo dyan, mga kapatid. Tama yung sinasabi mo, Sister Reverencia social. Yan yung nakita mo. Lolita Corsiga, oo nga po. Pansin ko po yun, bro. Wala silang alam at karunungan. Kaya madalas ayoko pong makipag-usap sa kanila. Kasi puro kasamaan. Pero hindi po ako nagagalit. Awa nga po ang naramdaman ko sa kanila. Tama ho yan. Talagang nakakaawa, nakakahabag. Kaya nga ho dun sa aking pambungad lagi, awa, habag, pagpapala, di ba? Kasi kung hindi ka kahabagan, kung hindi ka kaawaan ni Abay Yahweh, wala. Pero mo ipaunawa sa kapulungan na lahat ng nakikita natin at hindi nasa kapulungan, lahat patay. Di ba nakikipag-usap tayo doon sa ating mga kapitbahay? Nakikipag-usap tayo doon sa ating mga tiyahin, tiyuhin, lolo, lola. Mababait naman sila eh. Hindi ba? Pero ang problema, yun nga, patay sila, spiritually dead. Wala silang Diyos. Hindi ba? Jean Quiberte, tama ka po, Brother Man, insist nila yung bulok nilang paniniwala. Totoo yan. Hindi ba? Ros Libando, kaya pala sabi nitong kausap ko, minsan, ay ikaw na ang mas marunong kaysa kay pastora. Natural. Bakit? Kasi against sa kanila yung sinasabi ng kasulatan. Sabi ko nga ho, di ba? Tayo ho kasi nagbabasa lang nung nasa kasulatan. Iniisip kasi nila sa atin galing, hindi. Binabasa lang natin eh. Wala naman tayong atin. Kaya nga hindi tayo mabalikan eh. May nakabalik ba? Pag tayo, sila nagtatanong, nasasagot natin. Ang problema, pag tayo yung nagtanong, yun ang hindi nila maibalik. Hindi nila masagot. Bakit? Anong dahilan? Major Passes, mga kriminal po ang INC o INM. Jean Quiberte, ang patay na tao, kahit anong sigaw mo, di kanila marinig. Tama yan. Di ba kahit na ano, yug. Gising. Wala na, patay na. Di ba? Ayan na, mga kapatid ha. May pinagkaloob na naman sa atin, si Abay Yahweh, kahapon, nung nakaraan, kahapon at ngayon at sa mga susunod. Walang ubuso yan, ha? Ayan. Ros Libando, yung po pala pareho lang silang walang alam ni Pastora niyan. Hingi na naman sila ng offering dahil sa nasa lanta ng bagyo. Ang galing mangingi ng offering, ano? Emiliano Mali, ang lahat ay nagkasalang at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw. Yung kasulatan para doon sa lahat ng mga tao na may espiritu na naninirahan sa kanila. Hindi maunawaan ng mga tao yung sinasabi ng kasulatan
hanggat sila ay patay sa kasalanan. Hindi ba? Hindi nila maunawaan yan. Hindi nila maintindihan. Isang araw, yung hatol sa kanila na kamatayan, ibibigay na ni Abay Hawa. Siyempre, maawa ka, mahabag ka. Kasi walang kamalay-malay mga tao na yan. Tapos niloloko pa ng mga mangaral, ng mga ministro, pastor. O di ba? Hindi na nga nakasagot sa akin yung yung tinatanong ko, bakit ka nagpapatawag ng pastor? Kung ikaw ay tinawag ni Abay Hawa o ng Diyos na sinasabi mo, dapat hindi ka napatatawag ng pastor. Kasi wala akong nakita sa mga alagad na tinawag na pastor. Di ba? Wala eh. Miski nga ministro eh. Tinawag ba si Pablo, ministro Pablo? Si Pedro, tinawag ba ministro Pablo? Wala eh. O tinawag ba si Pablo na Father Pablo? Father Pedro, meron ba? Wala naman. O huwag kayong patawag na guro. Bakit? Lahat kayo magkakapatid. Sabi niya doon sa kanya mga alagad eh, lahat kayo magkakapatid. Hindi ba? Isa lang. Si Abay Hawa lang. Siya yung master. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Tapos patatawag ka ng pastor. Ano, nakikipantay ka? Kay Abay Hawa? Ha? Ano ba ang gawain tungkulin ng isang pastor? Pangalagaan ng tupa? Baka hindi mo pinangangalagaan ng tupa. Baka ninanakawan mo pa ang tupa. Baka dinadaya mo pa ang tupa. Baka niloloko mo pa ang tupa. Aba, ay pastor, nahiya ka. Ha? Ang dami nagpapatawag ng pastor eh. Ano ba ang tungkulin ng isang pastor? Sige nga. Oh. Nagampanan mo ba yan? Tungkulin ng pastor? Ha? Di ba sabi niya, yung tungkulin niya, yung ibinibigay yung kanyang buhay para dun sa kanyang mga tupa. Kayo ba ibinigay niyo yung buhay ninyo sa inyong mga tupa? Baka naman hindi. Baka kinakain nyo yung mga tupa. Hindi nyo sila, hindi mo ibinigay yung buhay mo para sa tupa. Rebeli Sociali, kung ang tao niloloko lang ng mga ngaral, nagkakasala ba siya kay Abay Hawa? Kung ang tao naloko lang ng mga ngaral, nagkakasala ba siya kay Abay Hawa? Ayun. Di ba, lahat nga nagkasala. So, maliban na ho yung pagtawag. Kumbaga, natural lamang sa tao yung salitang nagkakasala. Kaya niloloko siya, kaya manloloko siya. Parehong patayan sa harapan ni Abay Hawa. Hindi ba? Ayan. Edmundo Mali, kaya nga daw sila naniniwala sa Himala. Ngayon daw hindi pa inaagnas si Padre Pio. Kalokohan yan sa malaking kasinungalingan yan. Matagal nang agnas yan. Kailan ba namatay yan? Dinadaya nila yung sarili nila. Kumbaga, pinaniniwala nila si Padre Pio hindi pa naagnas. O di niloloko yung sarili nila. Spiritually din. Chris Junker, napakaganda at maraming salamat sa aral ni Abay Hawa. Now, ang pakiramdam ko ay masikip na ang ginagalawan ko at mahirap. Tama yan, Sister Chris. Kasi talagang, sabi nga natin, ang kasalamuhan natin patay. Bibian Mana, di po ba may nakasulat na binigyan sila na maging pastor, teacher, apostles, prophet? Tama, tungkulin. Huwag kang patawag ng pastor sapagkat iisa lamang. Di ba sabi niya, huwag kayong patawag na guro. Kasi yung guro, kahilera yan noong pastor, teacher, apostles, prophet. Kahilera. Sa isang, ibig sabihin, huwag kayong patawag na propeta, huwag kayong patawag na guro, huwag kayong patawag na pastor, huwag kayong patawag na apostol, huwag kayong patawag na... Hindi dapat. Kasi isa lang eh.
Iisa lang yung guro. Kumbaga, siya yung nagtuturo eh. Ano ba ang ginagawa natin? Binabasa lang natin yung ibinigay ng tagapagturo. Di ba? Sige, sabihin natin, teacher ka. O ikawin mo bilang isang teacher. Hindi ba? Yung magturo ka, di gawin mo. Yung propeta, di gawin mo. Yung ibanghilista, di gawin mo. Pero wag kang patawag. Di ba? Yeah. Sa madali lang eh. Oh. Ngayon, nakita natin maliwanag, pambihira. Oo. Oo nga. Tama yung sinasabi ni Sister Chris Junker. Ano sabi niya? Now, ang pakiramdam ko ay masikip na ang ginagalawan ko. Totoo yan. Kaya nga, dito, yan, alam, buhay nila Brad Totoy, Brad. Hindi ako naglalabas. Okay lang yung mga ano, pero sasabihin mo, alam ko na eh. Ano, wala ka namang mapupulot dyan. O dito na lang muna ako sa bahay. Aral. O mas malaki ang improvement. Mas malaki at mas marami pa akong natututunan. O ito lang ang ating paksa ngayon. Yung paksa natin kahapon, yung paksa natin noong nakaraan. Hindi ba siya yung may aral niyan? Siya yung may turo niya? O binibigyan niya tayo ng araw-araw na kaunting kaalaman sa kasulatan. Di ba? Lolita Corsiga, kaya nga po mapalad po tayong nasa kapulungan at talaga pong napakabuti po ni Abay Hawak sa atin. Totoo po yan. Talagang napakapalad ng bawat isa. Hindi ba kayo nagtataka pagka yung nagtatanong tayo kung ano yung, kung nasaan? Saan mo mababasa? Bakit hindi nila masagot-sagot? Kahit pa yung mga nagsipag-aral ng teolohiya, o yung mga pari na yan. Kaya nga, hindi na tayo makikipag-diskusyon. Bakit? Yung kadiskusyon mo, patay. Lumalaban ka sa patay. Ano yun ba? O, nagpapaliwanag tayo, pero kung ayaw nilang tanggapin yung paliwanag, iwanan mo, patayan. Eto, dito sa kapulungan, maraming patay na buhay. Yan, yung mga kapatid natin, nakasakasama natin ngayon, mga patay dati yan. Katulad din natin, mga patay. Pero ngayon, buhay. Nabuhay sila. Hindi ba? Naintindihan nila. Nagkaroon ng pagkaunawa. Ibig sabihin, may espiritu na. Kasi hanggat wala kang espiritu, hindi mo maintindihan yung nasa kasulatan. Milano, Mali. Nagiging palalo pag tinawag ka na tungkulin mo like pastor at nanliliit ang mga miyembro kung nakagawa tayo ng kanyang mga utos. Di ba't aliping walang kabuluhan ang turing sa atin? Yeah. Jinky Berte, John 41, yan daw ang pinangahawakan nila na verse tungkol sa second coming dahil may freedom to choose daw sila. Isang malaking kalokohan yan. May nakalagay ba dyan na second coming? Wala naman. Yan yung nasa isip nila. Na gustong isingit doon sa talata. Miski basahin mo yan dyan 14.1, meron ka bang nabasang second coming? Wala. Anong gusto mo? Yung second coming na salita, ilalagay mo doon sa 14.1? Sala. O di dinagdagan mo yung kasulatan. O sinungaling ka. Walang nakalagay doon sa 14.1 na second coming. Babasa ako babasa ako. John 14.1. Huwag magulimahanan ng inyong puso. Sinong kausap niya? Mga alagad, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalagyan. Asan? Asan yung second coming? Wala naman eh. O ituloy natin sa 3. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalagayan, muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili
upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. O nasaan ngayon? Yung second coming. Nasaan ba siya? Nasaan ba yung mga alagad? Meron ba nangyari na second coming? Wala. O ano yan? O di dinagdag mo. Sa 3, meron bang nakalagay na second coming? Wala. Ang sabi niya, muling paririto ako. Second coming ba yun? Kasi ang nasa isip nilang second coming, hindi pa nangyayari. Di ba? Ayan. Bibiyan mana, ang mga tao dito sa lugar ko, aware na sila. Pag andyan ako, sabi nila, malakas daw ang energy ko pag, pag dumaan ako sa kanila. Jim Kiberte, lahat ng Christian all over, believe on Jesus coming again or else useless, hopeless ang religion na nasimulan. Even Islam, believe it. Ito yung comment ng pastor na nag-comment sa post ko, Brad Eman. Talagang, ano yan? Rosly Bando, dito po, pati bisyak na tinatawag nila ay tumataas ang noo dahil pakiramdam niya siya yung dinodiyos ng miyembro niya kasi ang pag ipinanalangin sila, pinagpapala daw sila ng sila. Bisyak mo, mananalangin, nasa laman. Hindi ba? Kaya ngayon, ipinakita niya Bayhawa na itong mga patay na ito, spiritually dead. Puro sinungaling, palibasa nga patay. Wala namang katotohanan sa mga yan. Di ba, paulit-ulit kong sinasabi, walang makaliligtas din sa reliyon, sa kasalanan. Di ba? Hanggat ang isang tao, katulad ni Pablo, katulad ng mga alagad, tinawag, doon ka pa lamang. Mananahan siya sa iyo. Babaguhin kaya. Kaya di ba sinasabi niya, sino man ang kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Yun, yung punto na yun. Binago ka. Dati kang patay, binago ka, binuhay ka. Yun ang ibig sabihin mo doon. Paano kang makapapananalangin? Samantalang isa kang patay. Di ba? O nakita lang siguro ng mga miyembro mo, nagsasalita ka, nananalangin ka. Tanong, pinakinggan ka ba? Paano kang pakikinggan? Patay ka nga. Ang ibig sabihin ng salitang patay, walang alam, walang kaalaman, walang gawa, walang katha, ni kaalaman, ni karunungan. Patay. Ibig sabihin, yung panalangin na ginawa nila, useless. Naiparinig lang doon sa miyembro, nananalangin sila, pero walang kinapuntahan. Pakikinggan ba ni Bayhawa ang patay? Hindi. Bakit? Siya ay Diyos ng mga buhay. Diyos siya ng mga buhay, hindi siya Diyos ng mga patay. Di ba? Basa ulit tayo. Di ba, mayroon isang talinaga. Ano sabi doon sa 15:24 ng Lucas? Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nangagpasimulang mga katwa. Bumalik ko ito doon sa ama. Ito yung kung tawagin nila ay alibughang anak. Prodigal son. Di ba? Ayan. Halimbawa ho yan, na dati patay, muling nabuhay. Yan ang ibig sabihin niya. Bumalik doon sa ama. Tayo ganun din. Meron ba tayong Diyos ng mga unang panahon? Wala naman. Sino ba ang dinodiyos natin? Di ba sarili natin? Meron ba tayong kautusan? Wala. Ronaldin Yanes, magandang gabi, Sis Brad. Sis at Brad Eman. Hindi lang niya nalagay. Ayan. Kaya yung prodigal son, dating patay, ngayon muling nabuhay. Lolita Corsica, kaya nga po ang gaganda po ng paksa natin bro. Milano Mali,
Bumalik na si Yahweh, siya sa Espiritu, pero sa aral ng mga second coming believers, nasa laman pa rin siyang babalik niya at irarapture ang mga tao habang sila'y nasa katawang tao. Bigla na lang daw mawawala. Sala. Walang katotohanan yan. Isang kasinungalingan yan. Bogus. Fake. Fraudulent. Lahat yan. Binigyan nila ng maling pag-asa. False hope ang ginawa nila. Palibasa nga ho ay mga spiritually dead nag-invento, umimbento ng iba't ibang aral na wala naman talaga sa kasulatan. Kaya nga pagka hinarap mo na yung mga yan, saan mo nabasa? Di ba nangangapa na? Bakit? Kasi invento lang eh. Dalawang creation, sabi ni OHC. Napag-sex. Si Ham doon sa kanyang ina. Saan mo nabasa? Bibigyan ka ng kwento. Pero sa kasulatan, wala. ng Lucas, datapot karapat-dapat mga katuwa at magsaya tayo, sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Yan po ang dating kalagayan natin noon. Dati tayong patay, binuhay niya. Yan po ang dapat nating ipagpasalamat, mga kapatid. Tayo po ay tinawag sa kapulungan. Walang sawang pagpapasalamat kaya ba, Yahweh. Kasi yung mga nasa labas, nasa mga relihiyon, kahit na anong dami niyan, milyon, patayan sa harap ni Yahweh. Yung iba ko kasi nananaghili. Ilan na ba ang membro nyo? Para bang sa dami ng membro, yun yung kaligtasan. Wala ho doon. Ang kaligtasan ho sa kasalanan. Hindi ka maililigtas ng reliyon sa kasalanan. Hindi ka maililigtas ng pastor mo sa kasalanan. Hindi ka maililigtas kung 10 milyon man kayong magkakapatiran sa kasalanan. Hindi nga alam nung 10 milyon na yon kung anong ginagawa mo sa loob ng 24 oras. Alam ba ni pastor, ni ministro, ni father kung anong ginagawa mo sa loob ng 24 oras? Alam? Palagay ko hindi. Di ba? Miliano Mali, kung totoo ang rapture, sala yung sinabi sa kasulatan na sa alabok, kanilika, sa alabok, kababalik. Tama yan. Hindi nga po pwede mangyari yung rapture na yan eh. Wala talagang katotohanan yan. Alabok ka eh. Naturalmente, babalik ka doon sa pagiging alabok. Kaya, di ba, mabuti at masama, andyan ka. Nasa libingan ka. Mabuti at masama. Lilikha siya ng panibago. Hindi galing doon sa alabok. Katulad ng pagkakalikha niya doon sa kanyang mga anghel. Di ba? Sinasabi na niya, sila ang wikay magiging katulad na ng anghel. Yung anghel bang kanyang nilikha galing sa alabok? Hindi Hindi kinuha sa alabok yung kanyang anghel, yung kanyang mga anghel, laksa-laksang anghel. Brad Arnold Makoko, na-share kita sa isang kaibigan ko, Brad. Sabi niya, dahil daw nagturo ka ng salita ng Diyos, dapat daw magbigay kami ng 10% sa iyo. Kung tanggap namin ang aral mo. Sabi ko, wala naman sa amin yung tithes. Ibig sabihin, ayan ang ipinamulat sa kanila ng reliyon nila. Ang obligado talaga na magbigay ng 10% sa lahat ng member nila sa kabilang pastor. Ay talaga, iniaral talaga nila yan. Na magbibigay ka talaga ng 10% bahagi ng kinita mo. Dito naman, hindi naman itinuro sa kasulatan, naturalmente hindi natin ituturo. Di ba? Hindi itinuro ng kasulatan na every pagtitipon ay kinakailangan
obligado kang magbigay. Hindi rin natin itinuro. Hindi itinuro ng kasulatan yung pasalamatang pera, naturalmente, hindi rin natin itinuro. Hindi itinuro na yung ikapu ay pera, hindi rin natin itinuro. Basta kung ano yung nakasulat, yun lang. Yung labas sa kasulatan, hindi natin itinuro sa mga kapatid doon sa kapulungan. Kaya nga, walang makapagbalik ho eh. Eh, ba't kayo humihingi? Meron ka bang nabalitaan na nagturo kami? Di ba? Wala. Wala makapagbalik sa kanila. Pero mo, kung tanggap namin ang aral mo, sabi ko, wala sa amin yung tithes na yan. Arnold Macoco, ang yaman mo na siguro, Brad, kung tumanggap ka kasi araw-araw ka ito ba yun? Talagang mayaman na. Dira mo, alsin mo na yung nakaraan pang mga taon na, ito lang, yung 2010 halimbawa, ay din isang dekada o 10 taon na. Pag ako tumanggap na ika-10 bakit? Mayaman na ako. Marami na siguro akong sasakyan. Marami na akong mga dahil pero mo tithes, pero hindi natin naging, di ba, naikto ko na sa inyo na nadimanda kami ng tatay ko dahil lamang sa aral na ikapo. Ayaw namin ipangaral yung tithes o idinimanda kami. Nung hindi na kami pumapayag at tumihiwalay na kami, kasi aalis na kami. Hiwalay na yung dikolor. Hiwalay na yung puti sa dikolor. Dinimanda na kami. Tingnan niyo pastor yun. Kita? Ganun ho ba ang mga may espiritu? Wala. Palibasa, nasa laman sila. Ross Libando, totoo po yan, Brad. Mag-aaway kayo niya pagdating sa ikapo. Grabe, kawawa mga membro. Kamamatayan na lang talaga nila yan. Wala ho tayong magagawa. Kumbaga, yan na yung kanilang mangyayari sa kanila. 27 yung ating viewers, 22 yung ating thumbs up. Nakagamit na po tayo ng 1 oras, 28 minuto, 10 segundo. 7:30 na. Christopher Perez. Love you, bro Eman. Kahit napakaliit na channel kay Abayahawa, sobrang lawak po nito sa kanya. Opo naman. Love you to, bro. Ayun, hindi kita nasagot. Maliit lang yan. Pero marami ho inaabot. Kahit paano, may mga kaluluwa na mabubuksan. Pagka niloob na Abayahawa. Arnold Macoco, hindi sila naniniwala, Brad, kasi ayan ang batas sa kanila. Pag nagturo ka, dapat may tithes. Wala na tayong magagawa. Ayan ng paniniwala nila. Totoo yun, bro. Wala kang magagawa. Yun yung kanilang paniniwala. Na parang indoctrination kasi yan lahat ng magandang bagay sasabihin sa'yo, may balik. Ano gagawin mo? Kung mabigay ka ng wika ng ikapo. Diba? Kung hindi ko bubuksan ang durangawa ng langit, kukunin yung malaki stress disk. Sala. Meron bang mula sa kamatayan, sapagkat tayo nagsiibig sa mga kapatid, ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Nakuha po ninyo? Ayan. Ulitin ko ulit.
Nalalaman natin tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sapagkat tayo nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. So mananatili kang patay. O gaya nga po ng paksa natin, itong mundong ito ay isang mundo ng mga patay. Yung sinasabing Sheol, yung sinasabing Hell, yung sinasabi nilang Hades sa Greek, yung sinasabi nilang grave, pit, isa lang kahulugan yan, puro hukay. Itong mundong ito, isang napakalaking hukay sapagkat marami ho ang patay. Liwanag ko, nakalagay doon sa Isaias. Di ba? Ano nakalagay ho dyan? 49, CED, the world of the dead. Mundo ng mga patay. Kaya nga sabi mo, ito palang mundong ito ay isang mistulang napakalaking hukay, libingan, Sheol. Kaya nga ho yung ating mga kaukausap, tandaan nyo, pagka si Abay Hawa ay wala, patayan. Patay ho yan mga kapatid. Siguro medyo lumawak yung ating pangunawa dito sa paksan ko. Di ba? Malimit tayo nakikipag-usap sa kanila. Transaction, business. Kaya minsan kita-kita mo na ba't ganito makipag-usap itong mga ito? Alam niyo kung bakit? Patay nga May usapan kayo. Hindi nangyari. Bakit? Patay nga Wilfredo Balatibat, ang alam ko po, sabi ng miyembro ng ANC, pasugo lamang ang nababasa nila di Biblia. Sa laho yan, kasinungalingan yung pasugo na yan. Lahat ng inilagay nila dyan, puro kwento nila, kwentong kutsero, kwentong barbero. Saan nakakita si Felix Manalo doon yung huling sugo? Saan mo nabasa? Pero mo, patutunayan pa nila sa kasulatan na si Felix Manalo doon yung huling sugo. Ang lalakas ng loob, Tapos, ang lakas ng loob na patunayan, yung 7:1-2 ng Revelation, si Felix Manalo doon. Di ba? Ang lalakas ng loob nila na patunayan. Patutunayan mo, nasa laman ka, patutunayan mo yung bagay na spiritual. Hindi ba kamangmangan yun? Hindi ba kasinungalingan yun? Kasi itong buong kasulatan na ito, spiritual ito. Hindi po pwede yung nasa laman dito, babasa ka, tapos nasa laman ka, babalik lang mo sa iyo yan. Magiging sumpa pa para sa iyo yan. Kaya nga tayo hindi natatakot ito mga aral na napapakinggan. Hindi tayo natatakot na sasabihin nila, Brad, napulot nila yan ganyan. Hindi tayo natatakot. Lantado yan. Napag yan, dinagdagan mo, binawasan mo, ay salot ang aabutin mo dyan. Di ba? Marvin Bastida. Ngayon lang kita napanood. What church do you belong? Brad Marvin Bastida. Yung pong salitang church or iglesia or simbahan ay hindi po kami. Hindi po kami yan. Okay lang dahil hindi mo naman talaga alam. Assembly po kasi, Assembly of Yahweh ang nakasulat sa kasulatan. Yan po ay binubuo ng mga tao na mga tinawag ni Abay Yahweh na maging banal. Assembly of Yahweh. Ayan. Yung po kasing nakalagay dun sa unang Korinto 1:2, pangalawang Korinto 1:2. Sa Greek po kasi yan ay ecclesia, hindi yan church, hindi yan iglesia, hindi yan simbahan. Ano yan? Kapulungan. Ayan. So kung sasabihin mo o tinatanong mo kung anong
church kami, hindi po kami kabilang sa church. Nang kahit na anumang church na itinayo ng tao, hindi po kami kabilang. Kabilang po kami doon sa kapulungan na sabi nga doon sa Mateo 16, na kanyang itatayo. Tapos, Reverie Social, kagaya ni Soriano, nasa Brazil, paano niya mamomonitor mga miyembro niya sa Pilipinas? Yun na nga po talagang pinabayaan niya. Hindi niya talaga mamomonitor yan. Kaya nga tinatanong ko, kaya niyo bang i-monitor yung miyembro niyo within 24 hours? Di ba hindi? Isang malaking kalokohan yan, na kahit pala kayong milyon, hindi rin kayo makapagliligtas sa kasalanan. Ang tanging makapagliligtas sa kasalanan ng tao, walang iba kundi si Aba Yahweh. Hindi pastor, hindi ministro, hindi yung reliyon, o hindi simbahan, hindi iglesia. Di ba? Bibian Mana, sabi sa akin, mahabang daw ako, feeling ko daw ako ang righteous. Wala tayong magagawa. Hindi naman tayo ang gumagawa ng pagiging righteous natin May isang gumagawa. Lahat kasi ng bagay siya yung gumawa. Di ba? Tayo ba yung gumawa para tayo maging righteous o banal? Hindi Wala naman tayong kakayahan. May kakayahan ba tayo na gawin natin yung ating sarili? Wala nga tayong free will. Paano nangyari yan? Di ba? Rodelio Nava, napakabuti ni Aba Yahweh sa aral na ito. Napakalinaw po ang lahat sa kanya. Po ang kapurihan, nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na si Aba Yahweh. Kaya kita-kita natin mga kapatid talaga nagbibigay siya ng kaalaman. Kaunting kaalaman sa kasulatan. Talaga nagbibigay, nagtuturo siya. Sabi ko nga sa inyo, tagabasa lang ako. Nagbabasa lang ako nung kanyang kasulatan, pero nagtuturo siya. Di ba? Sino ba si Apollo? Sino ba si Pablo? Di ba? Siya may pakana ng lahat na ito. Kaya kung tayo man ay nagkaroon ng kaaralan, ibigay natin yung papuri lahat kay Aba Yahweh. Para sa kanya yan. Lahat ng papuri niya. Kumbaga, nagtuturo lang o nagbabasa lang tayo. Ayan, mga kapatid napakabilis ng oras. 7:23 na po tayo. Nakagamit na po tayo ng isang oras, 38 minutos, 39 segundos. 24 ang ating viewers, 22 ang ating thumbs up. Brad Marvin Bastida, welcome po sa Kapulungan o Assembly of Yahweh. Welcome po kayo. Kasi sabi mo, ngayon lang kita napanood. Hindi ho yan. Hindi ho aksidente yan. Talagang may yan. Malimit ko sinasabi yon doon sa mga kapatid na hindi ho aksidente yan. Kumbaga, nakaguhit yan. Ang problema lamang noong sinabi ko, pagkaraan ng mga ilang panahon, yan na. Kasi nga, pagka ikaw ay lumalakad sa laman, talagang iba talaga. Pero pagka lumalakad sa ayos sa espiritu at nasa yun si Aba Yahweh, madali. Matandaan niyo mga kapatid may mga tukso na dumarating sa atin. Okay lang yan. Ano ibig sabihin natin? Diyan nagiging matatag bawat sa atin. At saka yung sarili natin, mag-gauge natin, masusukat natin. Hindi naman ipinagbawal yung salitang tukso. Igagrab mo ba? Yan. At saka baka yung mga tukso na yan, mga patay ay nag-o-offer. Huwag niyong tanggapin yung mga offer ng mga patay. Sa mga, nako po. Ayan. Ayan na, siguro po, dun sa ating mga kapatid na nakasalamuhan natin. Ayan. Ang maganda yung sinabi ni Sister Chris Junker. Sana maging aral sa inyo yun, yung sinabi ni Sister Chris Junker. Ayan.
Napakaganda at maraming salamat sa aral ni Abay Hawa. Now, ang pakiramdam ko ay masikip na ang ginagalawan ko. Di ba? Siguro ganun din napakaramdam nyo eh. Yung ginagalawan natin ngayon talagang masikip. Bakit? Pero mo, nasa paligid mo lahat patay. Oh. Kumbaga, ikaw ay nasa loob ng mga kaaway. Huh? Pero mo, nandito tayo sa isang mundong punong-puno ng mga patay, iilan lang tayong mga buhay. Imagine niyo yun. Nandito tayo sa isang mundong punong-puno ng patay. Tapos iilan tayong mga buhay. Imagine niyo kung gaano karami ang mga patay na yan. Doon, ipinakita ni Abay Hawa na talagang napakamakapangyarihan niya. Nasa gitna tayo ng mga patay, nagsusurvive tayo. Di ba? Nasa gitna tayo ng mga patay. Gobyerno, patay. Relihiyon, patay. Lahat. Patay sa paningin niya. Ayan, mga kapatid. Kaunting kalaman naman po ang pinagkalob sa atin ni Abay Hawa. Teka, meron pala dito mga kapatid sa GC. Andito po si Sebastian Juarez, Bladbaste, Lulit Corsiga, Carlo Roll. Isang magandang gabi mga kapatid, sumati ng pag-ibig na mula sa isang banal. Na si Abay Hawa, nood po muna ako ng dating video. Salamat po. Melchor Pasis, Ricardo Quaresma, Sister Loren Paulan Fernandez, ang ganda ng paksa, napakaliwanag, ang sarap sa pakiramdam. Sebastian Juarez, and then Brad Edmundo Umali, Lolet Corsiga, Sister Jinkindo Berte Lopez. Ayan. Rodelio Nava, Sister Vivian Bando Humana. Ayun. Valentino Aquino. And then, sino pa? Brad Christopher Perez. Ayun. Doon po sa ating live, si Brad Wilfred Bedes, Edmundo Umali, Christopher Perez, Alex Algado, Alberto Palado, Reverisa Shirley, Miliano Umali, Lolita Corsiga, Ricardo Quaresma, Sister Lori Calderon, Brad Ramon Recto, Sister Vivian Mana, Rosel Bandojo, ayun, Alberto Palado, Shirley Abrera, Ezekiel Umali, Rodelio Nava, John B. Diquito, Joel Suela, Brad Arnold Macoco, Brad Melchor Pasis, Cristina Juarez, Fortunato Juarez, Sister Chris Junker, Ramon Recto, and then Jinky Berte, Brad Balakino, Sancho Juarez, Randy Llano, Francis Jade Lopez, Wilfredo Balatibat, Denmark Manso. Ayan. Nasagot na natin si Brad Denmark. And then Ronalyn Yanes. Mardin Bastida. Eka ha.
Sister Vivian Mana, dahil sa aking ipinaggigiit na katotohanan, muntik munang i-give up ang aking work. Pero sabi ko, abay hawa, ikaw ang aking judge. So ang aking kaloob, ang aking kalaban ay tinanggal ng management, toda aba, yahawa. Russell Bandoho, totoo po yan, bro. Kung may takot na tayo sa abay hawa, hindi mo nagagawin kasi nga nangingibabaw na ang takot sa kanya. Randy Llano, ang dami po anyo ng kasalanan, kaya ang sikip po talaga, Brad. Kaya kalakip po ang pag-iwas sa tulong ni Abayawa. Lolita Corsiga, tama po bro, pagdating sa pagsubok, diyan po natin masusukat kung paano natin ipamumuhay si Abayawa. Nandyan din naman siya. Siya rin naman ho yung ating katuwang. Kumbaga, tinetest lang tayo. At pagka nalusutan natin yung salitang pagsubok na yun, tuloy-tuloy ho yun. Doon sa mga baguhan ho, may mga ganyan ho eh. Yung salitang pagsubok. Ang dami kong nangyari sa akin yan. Pero nung lahat na nalagpasan ko, purihin si Abayawa. Kumbaga, inaani ko na lang ho ngayon yung mga bagay na napagdaanan ko. Ayan, mga kapatid ha. At muli po, bukas kung lolobin po, muli po tayo magkasama-sama sa isa na namang pag-aaral na ihahanda ni Abayawa ang paksa. Yan po, 27 po yung ating viewers, 28, 23 yung ating thumbs up. Tayo po ay 7:32 PM na. Nakagamit na po tayo ng 1 oras at 47 minutos 28 segundos. Sa mga kapatid natin sa GC, maraming pong salamat sa inyong lahat. Kapatiran natin dito sa ating pong monitor sa live. Maraming pong salamat at patuloy na nagbigay kayo ng pagkakataon, oras, panahon. Muli po, kung loloobin po ni Abayawa, bukas, muli tayo magkasama alas 6. Nag-iisat po tayo ng 5:45. Kaya pagdating ho ng 7:33, nakarami na tayo. Ayan. Doon sa aking mga hindi nabati, ay wala na ba? Ayun po. Doon sa ating mga subscribers, maraming pong salamat sa inyong lahat. At patuloy po na kayo po ay manood ng ating maliit na channel. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayhawa. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, maraming salamat po sa bawat isa.